Nasunog ang isang gusali sa Aurora, Cubao sa Quezon City. 2 residente ang natrap sa loob ng gusali ang nailigtas ng mga bumbero na naglakas loob na pumasok sa nasusunog na gusali kahit kulang sila sa breathing apparatus. May news to go si Oscar Oida. Balot ng makapal na usok ang 4 na palapag na commercial residential building na ito sa may Aurora, Cubao, Quezon City nang responde ng mga bumbero. Sa kapal ng usok, halos di mo na maaninag ang gusali. Sa ika-4 na palapag, makikitang may tao pang kumakaway sa isa sa mga bintana. Ang nagiging problema ngayon sa kapal ng usok, hindi basta-basta makapasok sa loob ang ating mga bumbero. Kinakailangan nila gumamit yung mga tinatawag na breathing apparatus, mga oxygen, para lamang makalusot sa loob. Ang problema, karamihan sa kanila, wala nito. Kasi pagka wala ka po niya, sir, masusuffocate ka. Nag-charge po ng additional ng hangin po yan, sir. Ang laking bagay po yan para sa atin, sir. Bagamat ilan lang sa mga bumbero ang may breathing apparatus, buong tapang pa rin nilang pinasok ang gusali. May salba lang ang 2 natrap sa ika-4 na palapag. Ilang sandali pa, I have to thank the firemen who rescued us. Talagang they did a good job dahil akala ko, wala na akong makita eh. And nasa ledge ako, 4th floor yun. kwento niya, mag-alas 12 ng ating gabi nang makarinig sila na may sumisigaw ng sunog. Sabi sunog, pagbukas ko, wala na, usok na masyado. Base rin siya na pagsiyasat, nagsimula ang sunog sa isang printing shop na nasa unang palapag ng naturang gusali. Possibility nito, pwedeng mga electrical, highly flammable kasi yung mga ginagamit dito. Pwedeng may mga hindi nila na-unplug na mga electrical appliances kaya nagkaroon ng electrical short circuit. Sa kabutiang palad, nakontrol ng mga bumberong apoy kung kaya't di na inabot ang katabing gasolinahan. Mag-alauna na madaling araw ng ganap na mapula ang sunog na umabot sa 2 alarma. Wala namang napaulit na nasawi. Ngunit meron ilang nagtamo ng sugat tulad ng babae dulas umano habang nagmamadaling makalayo sa nasusunog na gusali. Oscar Oida, GMA News.